Hello math learners, so for today's video we're going to discuss all about the equilibrium of concurrent forces. So yan, dyan na tayo magsisimula ng ating kalbaryo sa static equilibrium. Okay, so what is the prerequisite of this lesson? So tandaan nyo lang yung mga natutunan nyo sa resultant vector at yun lang. Kasi resultant vector para lang siyang kung sa resultant vector there's a resultant forces with respect to x and y, dito naman, ganun pa rin naman kaso equated sila sa 0, which their resultant forces equates to 0. Okay? So, equilibrium of concurrent forces. So, isipin nyo ito yung buong, niya, yung kabuuan. This concurrent, ibig sabihin, pag sabi kasi concurrent, these are the lines shared in one point. Ito, di ba, shared sila in one point. Ganun lang po yun. Which these lines and rays or line segments shared in one point. Again, yun lang. Just a recap from your grade 8 mathematics. Okay, so sabihin natin meron tayong summation of forces with respect to x. Diba kung sabihin natin yung horizontal nito, we all know that this is the cosine. Cosine beta. This is beta, theta. Okay, so ito, bakit negative? Kasi papunta doon. So, sabihin kasi, may kakibat niyan papunta doon. Diba? Negative to. Diba? And this is cosine theta. While, kapag ka nag-summation of y tayo, forces due to y, ito naman, since ito, kung, diba, ang direction nito is north of east. North, pataas. Diba? Ito naman, dapat positive. Mali yung ko sa material. This is supposed to be positive. Ayusin natin yan. Dapat positive yan kasi pataas siya, di ba? This is supposed yung siya. North of west naman siya. Ito negative, ito dapat positive. Ganun lang po yun. Minus south. Dito. Bakit wala ka na sa x? Kasi, isipin nyo, itong part na to, pag kinosine 19 nyo yan, 0 pa rin naman. Diba? Okay, so, pwede naman siya component method, gaya nga gawin sa resultant vector, pero mas maganda yung nakaganyan, equated na siya. Okay, so, for more information about this, concept, maglalaro tayo ulit using solve problem number 1. In the figure shown, pakita na natin, the pulleys are frictionless and the system hangs at equilibrium of F or force, weighted force 3. The weight of the object on the right is 200 Newton. What are the values of FW1 and FW2? So, ang gagawin po natin dyan, diba, this is a tension force. This is from the rope. Automatic pataas yan. Kasi ito, kung sabihin natin pababa, ito, ang direction yan, pataas. So, this is your tension 2. And this is your tension 3. Diba? Tension force 3, tension force 2. Yung tension force 3 nyo ay meron down 200 Newton. Kasi sabi sa problem, the weight of the object on the right, is 200 Newton. At sa bangkanan, ito, diba? Or sinabi rin naman dito, FW3. Ang hanap natin dito, ito sa katong isa. This is the weight. Okay? So, makakabuo ka na niyan ng concurrent force. Ngayon, kung tutusin, pwede naman natin itong diba? Para di tayo mahirapan pare-parehas, pwede naman natin yung cosine 55. Saan ko na cosine 55? Diba? This is, diba itong part na to, this is itong kabuuan na to, this is a 90 degree or complementary. They are complementary to each other. Ang hirap naman gamitin. Diba? O sabihin natin itong part na to, kung kabuuan, kung 35 to, 55 degrees. Eto, kung 50 to, 90 minus 50, we have 40. Ganun ang i-adapt natin ngayon.
Sabi natin, lagi lang siya naka-equate sa 0, di ba? Ayon sa concept. So, itong part na to, 200 cosine 55 minus T2 cosine 40. Pero kung tutusin, pwede naman siya i-sin. Sin 35, pwede naman yun. Kasi ito, di ba? Kung sabihin natin siya. Ngayon, ito kasi nilipat ko doon sa kabila and you have to divide both as equation. Then, ang lalabas is 149.75. Okay? Then, what about the other one? Yung summation of Fy, equal natin sa 0. Then, kung cosine nyo kanina, gawin nating sine. Add nyo lang to, kasama to, dahil minus, kasi pababa. Ngayon, nakuha nyo na si 149.75, pwede nyo na siyang ilagay dito, di ba? Nilipat nyo dun sa kabila tong dalawa. And yung T2, inano nyo siya dito, substitute simultaneously. And you will get 260.09. Ngayon, if you feel annoyed sa pagsosolve ng simultaneous equation, kahit nung kayo ay junior high school or senior high school, sa inyong Gen Math or sa inyong Mathematics 8, gagawin lang natin, meron tayo diyang Caltech. Ano po yung Caltech? Calculator technique. Okay, other solution we're using calculator technique. Papakalk natin yan. Okay, so mode. Pindutin niyo lang si mode. 5 equation. And we have a and x plus b and y equals c. Dapat makikita nyo to. Okay, so tingnan natin kung kaya ng calculator ko dito sa aking iPad. Okay, so yan. Pwede na, eto, sabihin natin mode. Wala man 5 dito sa iPad. So, hanapin nyo lang, basta mahanap nyo naman dito, itong part na to, yung 2 unknowns. Okay. So, ngayon, kung makikita nyo rito, itong part na to, gawin natin. Itong part na to, i-consider nyo lang dyan, yung x, yung si T2, tapos si T1, yun yung y nyo. Okay, yung ax, so, gagawin natin dito, yung hanapin yung dito, unahin na natin yung x. So, meron tayong cosine 40. Diba? Next, that is negative cosine 40, sorry. Negative cosine 40. Okay, next. Wala naman tayong T1 dito sa part na to, so 0 na natin. Then, itong part na to, tulungan nyo naman yung calculus nyo. So, kung positive to, di ba dapat lilipat natin doon, so magiging negative. So, magiging 200 cosine 55. Then, next, dito naman sa part na to, yung T1 nyo, meron kayong negative 1. Sorry. This is, yung T2 nyo is sin 40, sorry. Mali. Kasi yun yung x nyo nga, diba? Sin 40 si T2. Tapos si T1 nyo, dun yung, so, meron tayong negative 1. And, meron tayo ditong constant na negative 200 sin 45. Sin 55. Then, pwede natin siyang i-equal. Then, dun natin makukuha si, kung babalikan natin yung sagot natin, di ba yung kanina, meron tayong T149 saka, meron tayong 260.09. Ganun lang po. Ganun lang po ang paggamit natin ng Caltech. Naglag yung mukha ko. Okay. Ayan. Ayan lang po yung tinype natin. So, yan. Ginawa lang natin kanina sa calcu. Basta ganun lang po siya gagawin. Press equal to reveal the value. So, yan lang din po yung gagawin. Ewan ko lang kung ganito rin yung sa Canon kasi itong part na to yung Caltech. Meron ko yung sa Casio. Ito po yung itsura ng Casio na pinagamitan ko. Casio 991 ES Plus. So, yung footage, ito po yung ginawa ko. Tinype, yung mga cosine naman dyan, lalabas naman dyan yung mismo mga decimal.
hindi yung mismong cosine 40. Ano ba, what is cosine 40? Ayan, yung mga ganyan. Sa unang click nyo, lalabas na si 149 na yun, yung footage. Ito. Make sure, ito ngayon ang gagawin natin from the rest of the solve problems is more on Caltech. Less work, haya-hayang buhay. Less work, more relief. Okay. So, next, solve problem number 2. The 1,200 kilogram car is lowered slowly onto the dock using hoist A and winch C. Determine the force in cable AB and cable BC for the position shown. Ito po yun. Sabi daw dito, using a hoist A, yung parang poste dyan, at yung parang dyan, yung C, basta, di ko alam, winch. Basta winch daw yan. Okay, so, ngayon, ba tayo? So, ayan, this is force AB, di ba sabi natin, this is a tension force, di ba? And this is FBC. Ngayon, ito yung point nyo. Then, sabihin natin daw, yung car daw kasi, it weighs 1,200 kilogram. Inab natin dito is yung force, meaning ang unit niya Newton. So, ngayon, kung sabihin natin, for the angle, if you're wondering, we're going to use this one. Sabihin daw natin, yung length nito at dito, meron tayong 2.2 meters at meron tayong 5.6. Dito, trigonometry to, basic trigonometry. At ito naman, itong part na to, meron tayong 5.6 and 2.4. Okay. Theta, ito yung theta nyo, ito yung theta nyo. Yung isang theta, ito yung isang theta. Okay. Para mas assured, kailangan din matuto tayo din mag-simplify ng mga angles. Actually, kung tutusin, pwede nyo naman na siyang i-inverse tangent para makuha yung mismong angle na to. Since gusto nating ma-enhance using this method of this right triangle. Trigonometry rather. Halimbawa, itong part na to, let's consider this is measured hypotenuse A. Ito is hypotenuse B. Okay? Theta to, beta pala to. So, ba't ba malit yung ginawa ko dyan? Okay. Magre-recap lang tayo para makuha natin itong part na to, yung isa saka ito. Using Pythagorean theorem. Kung kayo ay grade 9, alam nyo na yan. Saka nung pre-cal. Nyo. Hopefully, everyone na math learners. Okay, so ngayon, using Pythagorean theorem, di ba gagawin lang natin dito para mawala yung square ni A is square root nyo both sides. Di ba? And you will got 6.016643588. So, 83 rather. Okay. Para hindi nyo lagi i-type yan, pwede nyo siyang i-store. Diba kung sabihin natin, another Caltech ulit. Okay, then, yan. Kung sabihin natin, okay, balik tayo doon sa mismong math. Diba gusto nyo i-store to? Halimbawa, 6.016643583. Ngayon, sabihin natin nakuha natin yan. Ang pipindutin nyo lang dyan para ma-store yung value, same yan sa lahat ng calculus. Shift, yung RCL na makikita nyo dyan, yung orange, yung STO. Then ngayon, pipili kayo sa letter, yung A, B, C, D, E. Since ang assign ko dito is A, pindutin ko yung A. So ngayon, ang value na ng A nyo is, ayan. Okay, para ma-prove natin kung talagang nagtagumpay tayo mag-store, na dapat ito yung lalabas. So, pindutin natin si A. And, iyan na yung lumabas. Oh, biola. Diba? Ganun lang po. Next, itong part na to. So, to avoid decimal error, use stored values found in your calculator. Press shift, then choose the letter you want to choose. Example A. When using, just press alpha, then choose the red button, letter A. Ano lang, na-explain ko na. Okay, then ito naman, di ba Pythagorean ulit, then meron tayo dito, 6.0926184885. Store nyo naman siya sa B.
Ganun lang po yon. Shift, yung RCL na button, then, yun. Next. Fx, yung ano nyo, yung summation, gawin natin itong part na to. So, paano po natin ano to? Sabihin natin ito yung A, ito yung hypotenuse nyo na, di ba? In summation of x, di ba itong part na to? Yan. Yan, may pen tayo ulit. So, 2.2, saka yung A. Sabihin natin ito yung A nyo, ito yung B, di ba? For store values. We all know, di ba? Itong part na to, this is cosine. Sabihin natin that is cosine theta is equal to 2.2 over hypotenuse, di ba? SOHCAHTOA. Remember the SOHCAHTOA. Yung sumuka ka muna bago ka natuwa. Yan kasi ang technique ko. Okay, suka muna bago tuwa. Okay, ang kalat na. Okay, ito yung cosine theta nyo. Di ba? Cosine theta is 2.2 sine A. Over A rather. So, pag sinabi namang sine theta, ito naman yung opposite. Opposite over hypotenuse. Di ba? Ganun lang po siya. Okay, ganun lang po. Then, paano naman dito sa FBC? So, beta to, di ba? Cosine beta, ano yung adjacent niya? We have 5.6. Tama? Over B. Okay? Nag-gets kaya? Next, sine beta, meron tayong 2.4. Oh, 2.4. Okay, namatay aking pen, nalobat. Okay, so ngayon, ayan, 2.4. Nalobat yung pen ko. Okay, so to deal with, so ganyan lang po yung ating gagawin sa ating trigonometric simplification. Cosine to, di ba? Kasi adjacent siya. So ito. Next, for Fy, ngayon ito naman yung F, yung 5.6 over A sine naman siya. Then ito 2.4 over B, minus siya kasi pababa. Then minus itong part na to. Ito positive kanina, ito naging negative kasi dun siya. This is north of west. West is negative. Ito, di ba this is south of east. Ito, papunta doon. Ngayon, pababa na kasi negative na si south. Itong part na to, talaga negative yan. Pero tatay siya sa 9.81 to make it Newton. Okay, another ano ulit. Mode 5, 1. Ganyan lang po ang gawin natin. Ba't dyan ko nilagay yan? Okay, itong part na to, yan. Pwede nyo namang i-ano na si store value na A. Kasi ganun din naman ang lalabas. Lalabas naman yung decimal niyan. Ganun din dito at dito. Ang sinet natin na x is yung force AB. So, ano yung coefficient? Ito. Then, ano yung coefficient ni FBC dito sa summation of x? Then, yung C wala naman. So, 0. Then, itong part na to, ito naman. Then, ito, negative. Ito, negative to. Nilipat ko doon sa kabila. Positive. Ito, sinundan nyo lang yung format. Hindi naman siya naka-equate sa 0, di ba? Then, ang lalabas dyan is we have 15,208.45 Newton. And, syempre, FBC, meron tayo 6,050.19 Newton. So, hopefully, nagigets natin ng lesson and also the Caltech. Kasi, nga lang din man natin mamasa ng Caltech kasi, kung kayo ay magpo-board exam or sa mga entrance exam, at least, less time consuming. Alam ko sa entrance exam wala ano. Pero sa board exam, pag kayo ay nagtapos, kung kayo mag-engineering or any kinds of courses na related dito. Next, so problem number 3. The system of the knotted cords shown in the figure indicated weights, compute the tensile force of each cord. So, itong part na to. Diba? Ang dami niya. Okay, gawin natin. Okay, so meron tayong ano dito, X and Y. Mag-label tayo ng point. Excuse me. To deal with this problem, thrust analysis will be applied. So, kung napanood natin sa last video, ay na ano ko siya.
we're going to apply the method of joints. To execute, conclude the internal forces of the course and between the 2 points given which only have 2 unknown forces. Itong part na to, this is force A, force B. Meron tayong ayan dyan kasi pababa, weight dyan. Then, itong part na to, meron tayong FC and meron tayong FD and meron tayong weight ulit na 400 pounds. Use point Y. So, at joint Y, pag nag-ano tayo, ang tawag dyan, at joint. So, paano natin siya i-execute? Ito na yon. Kasi ito yun eh. Ito. Ngayon, yan. So, 30 sa 75. So, di na natin siya pwede naman siya ginawa, yung gaya ng ginawa sa solve problem number 1. Yung i-anon siya dito, edi iba, magiging 60 to, due horizontal. Ito naman magiging 15. Pero pwede naman as is. So, paano yan? So, if fx, so ito yon, ano yung opposite? Baliktad naman. So, sin 30, ito yung naman negative, plus, yung ano naman, sin, yun. Kasi papunta dun eh. This is north of east. This is north of west. Itong part na to. Next. Summation of fy, kabaliktaran naman. Lagyan naman magkabaliktad ng sin sa cosine eh. Ngayon, cosine siya kasi adjacent siya rito. Then, ganun din. Adjacent siya rito. Minus 400. Using Caltech, yan lang i-type nyo sa CalQ. And, tingnan natin kung matatype natin. Orasan natin. Okay, sige. Tingnan natin kung na-type na. Meron tayong 400 pound and 207.06 pounds. Wala man sinabi by Newton. So, English system, kung merong iba, Newton, kilogram, ito naman, pound. Okay. Just a trivia. Okay. So, meron na tayong FC sa FD. Ang sabi, lahat. So, meron pa tayong A sa B. So, ngayon, at joint X naman. So, ito na yun. Diba? Parang mas sumirap siya kasi ngayon, 4 siya. Pero, hindi kayo may hirapan kung tinatandaan nyo yung value na nakuha nyo. Yung FC natin, may type 400. So, may type 400 dito. So, baka may magtanong sa inyo, bakit dito inuna natin? Kasi, sabi nga natin, ang method of joints is only applied when you're going to look for 2 unknowns. Kasi kung ito agad ang gagamitin nyo, magkakaroon kayo ng problema. Magkakaroon ng 3 unknown forces. Mas mahirap yun. Okay. So, ngayon, yung angle dito. So, meron tayong 105. Analyze nyo lang dito. Common sense. So, meron tayong 45. Kung sabihin natin kasi dito sa part na to, kung hahatiin nyo to, this is 90. That was diba 60. 105 minus 60, you will get 45. Okay. So, summation of x. So, meron tayo dito. Part na to, negative FA plus FB cosine 45 plus FC sin 30 equals 0. Ngayon, gano'n lang po. Itong part na to, ginawa ko lang siyang 400 kasi 400 yung nakuha natin sa FC. Then, FY. So, itong part na to. And ito naman. Yung FC kasi nakuha na natin which is 400. Then, using a Caltech mode 5, 1. And type nyo lang yan, and we will get 846.41 pound and 904.16 pounds. So, yan, na-solve na natin, and hopefully everyone gets that problem. Okay, so for next video, we're going to discuss all about the non-concurrent naman. So, paano kaya yan? So, stay tuned, and for now, thanks for watching, and see you in my next video.